Kung isa kang OFW, alam mo na hindi ka habang buhay na nasa abroad. Minsan, naiisip mo siguro na, paano kung kailangan ko nang umuwi? Ano ang magiging financial fallback ko? Ang sagot, syempre negosyo. Pero teka, posible ba talaga magsimula ng negosyo kahit nasa ibang bansa ka? Ang sagot dyan, oo. Sa panahon ngayon, maraming paraan para kumita kahit hindi ka mismo nasa Pilipinas. Ang kailangan mo lang ay magkaroon ng tamang mindset, diskarte, at isang solid na plano. Kaya sa video na ito, pag-uusapan natin ang mga negosyo na pwede mong simulan kahit na OFW ka. Kahit malayo ka sa Pilipinas, pwede pa rin kumita yung pera mo. At ang bawat negosyo na ililista ko dito ay realistic, swak sa budget ng mga OFWs at may potensyal na lumago. Kaya kung gusto mo magkaroon ng extra income o maghanda para sa future mo, siguraduhin na panoorin ang video na ito hanggang dulo. Kaya ready ka na ba? Tara, simulan na natin! Una, online franchise business o yung magkakaroon ka ng sarili mong brand kahit nasa abroad ka. Ang online franchise business ay isang uri ng negosyo na binibigyan ka ng karapatan na gamitin ang isang brand name, produkto at sistema ng isang existing na kumpanya. Bilang OFW, advantage mo ito dahil hindi mo na kailangan mag-isip ng sariling produkto o bumuo ng branding. Lahat ay ready na para sa iyo. Halimbawa ng mga online franchise business ay yung mga nag-aalok ng food delivery services, water refilling stations o health and wellness products. Ikaw ang maglalabas ng puhunan pero ang kumpanya na ang bahala sa product development at logistics. Ang role mo na lang dito ay i-manage ang business side tulad ng pagbabayad, monitoring at promotions. Maganda ito para sa mga OFW na walang time para sa mga physical business operations pero gusto magkaroon ng stable na extra income. Ang puhunan, pwede ka magsimula ng 10,000 pesos lang, depende sa franchise na napili mo. At kung may kapamilya ka sa Pilipinas na maaasahan, sila ang pwede mag-manage ng operations mo habang ikaw naman ay nagmo-monitor remotely. Sa pamamagitan ng mga apps, video calls at real-time reporting, pwedeng-pwede kang maging hands-on owner kahit nasa abroad ka. Perfect ito para sa mga seryosong OFW na gustong simulan ang kanilang sariling negosyo habang may trabaho pa abroad. Ang pangalawa, rental business. Isa sa mga pinaka-stable na source ng passive income ay ang rental business. Simple lang ang concept nito. Bibili ka ng isang bagay, mapalupa man, bahay, apartment, sasakyan o mga kagamitan, tapos paparentahan mo ito sa mga nangangailangan. Kikita ito kada buwan kahit wala ka sa Pilipinas. For example, kung may lupa ka sa probinsya, pwede mo itong gawing paupahan ng mga naghahanap ng mga space para sa negosyo, bodega o residential use. Kung wala ka namang lupa, pwede ka namang bumili ng mga second-hand na multicab, tricycle o van, tapos ipapaarkila mo sa mga driver. Pwede rin itong gamiting UV Express o mga delivery vehicle para sa mga small businesses. Ang kagandahan ng ganitong negosyo ay hindi mo kailangan laging nasa site. Basta't may maayos kayong kasunduan ng driver o caretaker, kikita ang asset na ito habang ikaw ay nasa abroad. Isa pang example, kung may extra kang gamit like mga power tools, sound system o events equipments, pwede mo itong iparenta sa mga local events. Bilang OFW, napakahalaga na may monthly income ka bukod sa remittance na pinapadala mo sa pamilya mo. Ang rental business ay isa sa mga pinaka-effective na paraan na gawing productive ang asset mo habang wala ka pa sa Pilipinas. Ang pangatlo, sari-sari store o mini grocery na high-tech. Sari-sari store ang pinaka-basic na negosyo sa Pilipinas, pero bakit natin hindi i-level up ito? Imbes sa traditional na tindahan, gawin natin itong high-tech ang approach gamit ang mga digital tools. Pwede ka magpatayo ng sari-sari store para sa pamilya mo sa Pilipinas, pero ikaw ang maghahawak ng system at puhunan. Sa halip naman walang pagsusulat ng benta, gumamit ka ng POS o point of sale system, na may kasamang karaniwan na inventory management. Mas madali mong mababantayan ang kita mo, stocks at kung may nawawala kang pera. Bukod sa panindang delata, noodles at snacks, pwede kang magdagdag ng e-loading, bills payment, online remittance at courier pickup and drop-off services. Sa ganitong paraan, hindi lang tindahan ang negosyo mo, para ka na ring isang mini service hub sa community nyo. Gamit ang CCTV at remote apps, kaya mong i-monitor ang negosyo mo kahit nasa abroad ka. Ang resulta nito, peace of mind at tuloy-tuloy na income. Ang pang-apat, agribusiness. Hindi mo kailangan na maging magsasaka para makinabang sa agribusiness. Sa totoo lang, maraming OFW ang naglalagay ng puhunan sa mga maliliit na farm project sa probinsya. Pwedeng sa manukan, babuyan, gulayan
o kahit sa mushroom farming. Ang kailangan mo lang ay maayos na lupa na pwedeng family property na rin, isang caretaker o relative na may experience sa farming at sapat na initial capital. Kung gusto mo ng low maintenance muna, pwede ka magsimula muna sa mushroom farming o backyard vegetable farming. Ang maganda sa agribusiness ay lagi may demand sa pagkain. Hindi ka mawawala ng buyers sa mga paninda mo, lalo na kung supplier ka sa mga palengke o restaurants. Pwede kang kumita ng 20,000 pesos to 100,000 pesos kada buwan depende sa scale ng production mo. Para maging successful ang business na ito, kailangan mo ng tamang training para sa mga caretaker, maayos na sistema sa reporting, at regular na monitoring. Marami na ring apps ang available ngayon para i-track ang harvest schedule, gastos at sales. Ang goal ng business na ito, magsimula ng maliit na scalable na agribusiness para sa long-term income para sa pag-uwi mo sa Pilipinas. Kung tama ang diskarte mo, hindi mo na kailangang bumalik sa abroad pa. Ang panglima, e-commerce business. Isa ito sa mga pinaka-exciting na negosyo para sa mga OFWs. Bakit? Dahil pwedeng-pwede ka magbenta sa buong mundo gamit lamang ang iyong cellphone o laptop at hindi mo kailangang mag-stock ng iyong produkto. Ang e-commerce kasi ay tungkol sa pagbebenta ng mga products online. Pwede mga fashion items, Pinoy delicacies, health products o mga souvenirs galing Pilipinas. Kung wala kang time para mag-manage ng iyong mga stocks, pwede kang pumasok sa dropshipping, kung saan ang supplier na mismo ang magpapadala ng produkto sa mga customers. Bilang OFW, meron kang edge sa business na ito dahil madali ka makakakuha ng unique products abroad na pwede mong ibenta sa mga kapwa mong OFW o sa mga Filipino sa Pilipinas. Pwede ring baliktad, kumuha ka ng mga Pinoy products na pwede mong i-market sa mga foreign customers. Gamit ang Facebook, TikTok, Shopee, Lazada at iba pang platforms, pwede kang kumita ng maraming pera kahit wala kang physical store. Ang kailangan mo lang ay tamang branding, marketing strategy at magandang customer service. Pwede mo ring gawing family business ito. Ikaw ang tatayong strategist at financer at sila naman ang magiging tagapak at taga-deliver sa Pilipinas. Ang pang-anim, small lending business. Kung may extra savings ka, pwede mong paikutin ang pera mo sa small lending business. Pero huwag ka basta-basta magpapautang ng walang kontrata dahil ang ending baka ikaw pa ang malugi. Ang tamang diskarte ay magsimula ng small scale na pautang sa mga kilala at maayos magbayad, tulad ng mga relatives, kapitbahay o maliit na negosyante. Gamitin mo ang mga mobile apps tulad ng GCash, Maya o bank transfer para sa collection. Gumamit ka rin ng Google Sheets o kahit Notion para naman sa monitoring. Halimbawa, umutang ang kapitbahay mo ng 5,000 pesos at magbabayad siya ng 10% interest sa loob ng isang buwan. That's 500 pesos na kita. At kung may 10 katao ka na pinautang, pwede kang kumita ng 5,000 pesos kada buwan at passive income yan. Pwede mo rin gawin na paluwagan style kung saan may weekly contribution at payout. Pero mas mainam kung ikaw ang tagahawak ng pera para mas secured. Basta siguraduhin mo lang na may written agreement kayo at clear payment schedule. Ang goal dito ay hindi lang basta kumita, kundi matutunan mong i-manage ang pera mo at ang risk ng pagpapautang. Kapag na-master mo na ito, pwede nang lumawak ang business mo into microfinancing. Ang pangpito, food business tulad ng delivery at frozen goods na pwedeng i-manage online. Kung gusto mo ng negosyo na laging may demand, food business ang sagot para sa'yo. Hindi ito nangangailangan ng malaking restaurant o cafe. Pwede mong simulan ang sarili mong food brand kahit nasa abroad ka. Halimbawa, pwede ka makapag-produce ng mga frozen embutido, longganisa, siomai at ready-to-cook meals sa Pilipinas. Maghanap ka lang ng partner o supplier na pwedeng gumawa nito under your brand name. Tapos ikaw na magpo-promote online at maghahanap ng resellers. Marami na ring OFW ang gumagawa ng online lutong ulam delivery services para sa mga condo tenants, office workers at mga events sa mga estudyante. Kung may kamag-anak ka na marunong magluto, pwede mo silang gawing partner. Ikaw ang investor at online manager, sila naman ang kitchen operator. Gamit ang Grab, Foodpanda, TikTok at Facebook groups, pwede ka makabuo ng solid customer base. Kung consistent ka sa quality at delivery, pwedeng lumaki ang negosyo mo na hindi mo kailangang umuwi ng Pilipinas. Sa tamang sistema, pwede ka magkaroon ng sariling food brand na kikita araw-araw.
Tandaan na hindi nahadlang ang distansya para makapagsimula ng isang negosyo. Sa panahon ngayon, ang tunay na OFW ay hindi lang overseas Filipino worker, kundi overseas Filipino wealth builder. Sa mga negosyo gaya ng franchise, rental, sari-sari store, agribusiness, e-commerce, lending at food business, kaya mong magpatakbo ng negosyo kahit wala ka sa bansa. Ang kailangan mo lang ay tamang mindset, diskarte, tiwala sa proseso at ang technology. Kaya habang may trabaho ka pa sa abroad, simulan mo na ang pangarap mong negosyo. Tandaan, ang tunay na tagumpay ay hindi lang nasusukat sa laki ng sahod mo, kundi kung paano mo pinapaikot ang pera mo para sa future mo. Kaya kung gusto mo pa ng mga tips at ideas tungkol sa investments at negosyo para sa mga OFWs, mag-subscribe sa channel na ito. And don't forget, gamitin ang remittance mo hindi lang para pambayad ng mga bills, kundi sa pagbuo ng isang negosyo para sa long-term success mo. At kung mahilig kayo sa mga videos tungkol sa pera, motivation na business, like and share nyo lang ang video na ito at kita-kita po ulit tayo sa mga susunod na video.